Kaugnay sa mga nahalong test vote sa bilangan, pagpalit ng scripts at iba pang issue, makakapanayam natin ngayon si COMELEC Commissioner Arthur Lim. Magandang umaga po, Commissioner. Magandang umaga din po sa atin lahat. Okay, para sa karamihan, ngayon lang naririnig na may test votes, no? Sir, para sa kaalaman ng lahat, ano po ang ibig sabihin ng test votes? Yan po ay pinaliwanag na po ng nangangasiwa sa bagay na yan, yung ating steering committee at yung ating butihing chairman. Ako po ay nangangasiwa sa overseas voting. Ang masasabi ko lang po tungkol sa bagay na yan, yan ay tinalakay na namin sa NBOC at lumalabas po na ang ginawang correction, kung correction man ang proper word na dapat gamitin, ay yung sinasabing cosmetic lamang, very minor change. Dahil po halimbawa sa pangalan ni kandidatong senatorial candidate Sergio Osmeña, ang ENYE po ay lumalabas sa system bilang question mark. At ginawa po yon ENYE hindi sa sikretong lugar, kundi sa PPCRB, sa harapan ng media, ng political parties, Smartmatic, COMELEC, at nasaksihan po ng lahat na nandoon publicly na walang ginalaw, maliban lamang yung question mark sa pangalan ng Osmeña, ginawa ENYE. ENYE. Dahil sa pagkaintindi ko, sa computer o sa itong tinatawag nating IT system, yung ENYE, hindi yata nababasa ng gusto. Parang ganun po ang pagkaintindi ko. Pero natitiyak ko po sa ating mga kababayan sa buong madla na wala pong kalokohang ginagawa dito. Tapat at malinis at madangal po ang paglilingkod namin sa ating taong bayan. Wala pong cheating at kami po ay neutral sa lahat ng mga kandidato. Okay. Hindi po kami pumapanig at ako po mismo, kung maaari ko pong sabihin, hindi po ako papayag kahit ano na ang mangyayari na magkakaroon po ng nakawan ng boto sa ating halalan. Okay. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Yun po ay hindi lamang catchword or catchphrase, pero yun po ay matuturing natin sinsirong motibo at sinsirong gawain ng ating COMELEC. At Okay, ang Commissioner maidagdag Lim. ko po dyan, bukas po ang records ng COMELEC. We are inviting the public, all concerned, political parties, candidates, and everyone to take a look at the records of the COMELEC, to examine, review, audit them, at kung mayroon pong kalokohang ginagawa o mayroong cheating na nangyayari, ang taong bayan ang magpaparusa sa kung sino mang gumagawa ng ganyan. Wala po akong nakikitang kalokohang ginagawa at hindi ko po yan papayagan sa aking personal na paninindigan. Yan po ang assurance ko sa ating mga kababayan. Okay, Commissioner Lim, salamat po dun sa inyong assurance. No? So, sa mga katwid, sumunod sa isang formal na proseso itong pagpapalit ng script para maayos lang itong ENYE na lumalabas Opo. na question mark. Pero ang tanong lang po hindi kaya pwede rin magpasok ng mga ibang klaseng script kung may mga tao dyan na kaya naman pasukin itong program nitong para sa eleksyon. Ano bang assurance naman na lahat ng pagbabago ng mga script at ng mga program, ng computer program o software ay dadaan din sa ganong klaseng proseso? Kaya nga po, hindi lang tayo mahinahon, tayo po ay dapat nagbabantay sa lahat ng panahon. At tungkol sa inyong tanong, titingnan natin, sasabihin ko sa aking mga kasamahan, ngayong araw mismo,
Ang IT experts, kung sino man ang nakakaintindi talaga sa mga sistemang automated election, tungkol sa mga script, tungkol sa mga hashcode, hali po kayo sa COMELEC, hali po kayo dito, titingnan niyo ang sistema. At lahat po yan ay mayroong public record at i-audit po natin. Maaari po, kung hindi tama ang aking panukala, maaari po gawin natin manually i-tabulate yung election return sa lahat ng precinct. Sa thousands, sa pan-thousands of precincts, ima-manual audit natin na po lahat. Kung gusto natin talagang assurance at titignan natin kung tugma sa result na kinakadbas natin electronically. Ang masasabi ko lang po sa aking pagkaintindi, although hindi ako po marunong diyan sa mga IT, sa mga internet, hindi ko po linya yan. Sa pagkaintindi ko po, walang cheating ginagawa at walang kalokohang ginagawa. Liwanag po sa records at kayo'y inaanyayahan ko kung sino man ang may gusto, titingnan at tiyakin ninyo para walang agam-agam, walang mga kuro-kuro kung anong nangyayari. Wala po. Ako na ang magsasabi, wala pong kalokohang ginagawa. Binibilang lang po namin sa abot ng aming makakayahan na walang pinapanigan kahit sino man ang boto ng ating mga kababayan. Okay, Commissioner Lim, yun nga, ang linya nyo dyan sa COMELEC, yung OAV, yung Overseas Absentee Voters, karamihan dyan ay mga OFW. So, ano na po yung transmission rate? Ano pa yung update po dun sa transmission ng OAV votes? Pumasok na po lahat, inaantay na lamang Budapest, Tehran. Ang Tel Aviv po naantala dahil sa sinasabi nilang internet blockade. Ang Hong Kong po, ang huli pumasok kagabi yata dahil ang Hong Kong automated, pero dahil sumusunod po tayo ng One China policy, yung ating mga voting center sa Beijing, sa Fujian at kung iilan pang mga probinsya sa China ay puro manual. Ang mga resulta po doon ay dadalhin sa Hong Kong at doon i-upload, ilalagay sa kanilang canvassing system at ibabato dito sa atin. So halos lahat po, dalawa na lang ang inaantay natin, Budapest at Tehran, at wala naman tayong nakikitang aberya po sa overseas voting maliban sa mga 13 or 14 voting machines na nagka-aberya at agad-agad naman napalitan. Yun lang po. Okay, so sa overseas po, ang ibig sabihin ay may mga overseas posts o precincts na may vote counting machines o automated. Meron naman po na manual. Mas marami bang mga manual voting sa mga presinto sa overseas? Ganito po yan, 85 po ang ating posts. 3 po ang hindi na gumagana, in the sense walang election doon, pero open pa rin ang ating embassy. Ngunit evacuation status po ang Damascus, Syria, ang Iraq, at ang Tripoli, Libya. So 82 posts. Out of 82 posts, 30 po ang automated. Ang 52 manual. Pero dito po sa 30 automated posts, 1,100,000 plus, almost 1,200,000 ang registered voters natin diyan, tulad ng Hong Kong, Singapore, Middle East, US. Ang iba po, yung 52 other posts manual. Bakit manual? Dahil iilan lang mga kababayan natin diyan, tulad ng Budapest, Tehran, Brunei. Magastos masyado po kung magpapadala tayo ng BEI at voting machines diyan sa mga lugar na yan. Kaya nga yung botohan diyan ay manual, i-mail nila yung kanilang balota sa embassy. So in the manual, maraming post na manual pero iilan lang, almost 200,000 or less than 200,000 votes. At ang nakaboto po ay 429,000. Rounded off. Mayroong ilang butal pero 429,000. The second highest
since 2004 when we first implemented automated voting. At tayo'y nagagalak po na little by little, ang ating mga kababayan abroad ay hindi lamang hanap buhay ang kanilang iniisip, kundi yung kapakanan ng ating bansa. Dahil dapat po lahat lumalahok talaga sa halalan dahil yan ay kinabukasan natin at yung mga kabataan na binoboto natin kung tayo'y bumoboto ang kanilang kinabukasan po. Okay, sir. So, 429,000 yung OAVs na nag-turn out. No? So, anong porsyento po yun? Kasi kung dito sa atin, may 81%. Yung sa OAV po, anong percentage po? Yung turnout? Yun po yung 429,000, ang base natin doon ay 1,376,067 registered voters. Humigit kumulang po mga 40% yata kung hindi ako nagkakamali or between 35 to 40%. Kung titingnan natin po, medyo mababa pa doon sa ideal turnout which should be at least 60% sa aking palagay. At yung obserbasyon nga ng marami po ay mas maaga yung botohan overseas pero natagalan yung transmission sa COMELEC. So ang sinasabi nyo kasi marami dun sa overseas post ay manual tapos yung mga balota o yung election returns ng manual precincts ay dinala pa o shinip pa doon sa mga central post kung saan kinonsolidate muna electronically tsaka tinransmit sa COMELEC. May I correct you on that, sir? Mawalang galang na po, hindi po delayed ang transmission overseas. Agad-agaran din dahil sa mga post natin na manual, hindi nga electronic through Bigan, pero electronic din through facsimile. Fax. Pina-fax po o ini-email dito sa ating canvassing center dito sa PICC. Kaya nga, agad-agad din po natin nalaman yung resulta sa mga lugar na manual. Kung hindi po ako nagkakamali, the very next day, almost sa May 10 or May 11, halos po mahigit sa 80% ang pumasok na mga resulta galing sa OAB. Kasi bilis din halos sa pagpasok sa transparency server ng unofficial result, unofficial tally dito sa ating local. Ang sinasabi ko pong nagka-delayed transmission sa Tel Aviv, halimbawa, Bigan yan, electronic sa Bigan through satellite dahil nagkaroon ng internet blockade doon, although hindi ko maintindihan ng gusto ano itong internet blockade, na delay ang kanilang transmission. Pero ang resulta po, hindi naaapektuhan. Sa US, ganun din ang nangyari, kinakanvas po sa isang lugar sa Washington, yung lahat ng resulta, San Francisco, LA, at siyempre, maingat po sila sa kanilang pag-upload, kaya nga medyo nagkaroon ng 1 or 2 days delay. But as of now, as we speak, only 2 more posts, Tehran and Budapest, are being awaited. Nandirito na po lahat at kinakanvas na natin sa kasalukuyan, and shortly we will be able to issue a canvassing report on the actual voter result per candidate as far as OAB or overseas absentee voting or tinatawag nating overseas voting is concerned. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, COMELEC Commissioner Arthur Lim. Salamat din po.